Alright mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto. Hoy, itong kumakalat na memes na to, meron talaga tong laman. To be honest mga minamahal, alam nyo, ano ba yung ibig sabihin ng PCAB or yung Philippine Contractor Accreditation Board? Ano nga ba yung ibig sabihin nun? So, yun lamang po ay isa sa pinakamahalagang ahensya ng gobyerno. Kasi, dyan po, mga minamahal sa PCAB, dumadaan lahat ng construction firms na gustong kumuha ng government project. Kaya kapag meron kang connection sa loob, parang talaga nga namang jackpot ka sa mga kontrata sa gobyerno. And ito nga po yung pag-uusapan natin. Kasi sabi dito, Duterte alay na si Attorney Jojo Jacob. Iuupo ni Secretary Roque sa PCAB para mas dumami daw ang project ng kontratistang kapatid. Shoot ulit sec ha. So, yung memes na yan mga minamahal, kumakalat. Actually, viral yung memes na yan. So, pinag-uusapan din yan online kasi itong si Secretary daw, itong si Secretary Roque daw, mismo ang magpapaupo. Hindi pa napapaupo magpapaupo pa lamang po. This is an allegation. We do not know if it is true or not. Basta ang atin lang, wag naman sana. 'Di ba kasi the Duterte camp is trying hard to reach out again. 'Di ba? The government, pinapasok nila muli ang gobyerno, parang ending kung sakaling mayroong mangyaring hindi maganda, ang sisi kay President Bongbong Marcos. So ngayon, usap-usapan mga minamahal online na itong si Secretary, Secretary Roque daw mismo ang magpapaupo kay Attorney Jojo. At ngayon, yes, syempre, aligasyon pa lang naman yan, pero hindi raw ito dahilan. Kasi may kakayahan naman talaga sa connection itong si Jojo. And sa mga hindi po nakakalam, itong si Jojo is Duterte alay. Duterte alay. When you say Duterte alay, makaduts, makadigong. So, hindi natin alam kung ano yung gagawin niya dyan kapag pumasok siya sa sensitibong posisyon na yan. Hindi natin alam. Baka magkalat, baka tumingin lang ng mga balita, diba? Sensitive information, kumalap ng balita, makiapid sa pangungurap sa kaban ng bayan. We do not know lang. So ngayon, pag-usapan din natin yung kapatid ng mga kontratista. So, ayon sa mga balita, and dito na din sa meme na yan mga minamahal, na syempre, diba, ipapaupo na PCAB. Oo, itong si Attorney Jojo. Bakit? Para daw mas dumami ang mga project ng mga kontratistang kapatid niya na yan. So, kung totoo ito, grabe, 'di ba? Dapat ang ahensya na yan ay maging fair and balanced, 'di ba, sa proseso ng bidding. Yun dapat yung mangyari, hindi yung para sa pansariling interest, 'di ba? Pero kung ang nakaupo ay kaalyado, paano na ang transparency and fairness? Tanong lang natin yan mga minamahal. Kunyari, yung nakaupo dyan ay itong si Roque. Nasa admin siya. Ano ba siya? Namamangka ba siya sa dalawang ilog? Paano na yung transparency and fairness? So, at the end of the day, yung reflection sa presidente pa din. Diba, mga minamahal? Hindi na, actually, to be honest, hindi na bago yung ganitong klaseng eksena. Kasi sa panahon din naman ni dating Pangulong Duterte, marami din naman mga pinagdududahan, mga appointment na mga malalapit sa kanila. We do not know lang kung espiya din ba ito sa loob. Diba, magiging espiya sa loob. Hindi natin alam. So, this is just an awareness na wag naman sanang matuloy yung pag-upo ni Attorney Jojo. Kasi, ngayon kung totoo man na maka-Duterte alay, itong si Jojo Jacob, malinaw na sinusubukan ulit, diba, ng Duterte camp na yung word na strategic position, mga minamahal, na papasukin nila yung isang ahensya para guluhin, diba, para babuyin, magkaroon ng koneksyon, silipin, gawa ng kamalian, diba? So, una nilang pinapasok, I think, yung PCAB. Kasi naman mga minamahal sa PCAB, doon po dumadaloy yung bilyong pondo ng infrastructure. And kontrolado mismo ng mga nandoon, mga minamahal.
yung proyekto and kontrata at syempre yung ibang pondo ng bayan. So, isipin nyo mga minamahal, kung nandoon yung appointee na yan, edi meron siyang power na kontrolin din ang pera ng taong bayan. So, kung mapapansin natin, paulit-ulit na yung ganitong klaseng pattern kapag may bagong upuan, may padrino, 'di ba? Kapag may padrino, may proyekto. At kapag may proyekto, may komisyon. And besides, nalaman din ninyo mga minamahal yung balita sa yung in-appoint ni Martires na 204, 'di ba? Hindi natin alam kung espiya or not, 'di ba? Mga minamahal. So, the point of view here is iniiwasan natin na magkaroon ulit ng ganitong klaseng sistema. Ang tanong, sino nga ba yung makikinabang dito? Syempre, unang-una, yung mga kontratistang magkakapatid, 'di ba? Mga minamahal, lumalapit sila sa admin para hindi natin alam kung sisirain ba nila or makakatulong sila or hindi natin alam kung magkakaroon sila ng matinong serbisyo. Wala Duterte alay to mga minamahal. Kung gusto talaga ni Secretary Roque na magsilbi, bakit hindi niya na lang unahin yung reforma sa DTI? 'Di ba? Or di kaya yung sistema ng accreditation, imbes na mag-appoint ng mga kakilala, pumili ng iba. Madami naman diyang ibang mga nagsasubmit ng yung mga hiring, 'di ba? Magpa-skill kayo ng hire na hindi nyo man kilala, at least well qualified, 'di ba? Kasi ang bawat appointment ay dapat kusang dumadaan yan sa masusing pagsusuri. Kasi kung magkakapatid na kontratista ang uupo dyan, saan pupunta ang pera ng bayan? Yan ang tanong. Saang proyekto ba mapupunta? Sa bulsa or sa mamamayang Pilipino? Kaya panawagan natin dito sa DTI Secretary na sa Secretary Roque, sana naman po, sir, bago ka mag-shoot, dapat yung mga pinapasok mo dyan ay hindi po patungkol sa mga pansariling interest yung inuuna, 'di ba? Kasi ang gobyerno, hindi naman po yan basketball court. Isa po yung opisina ng pamahalaan na kung saan madaming mamamayang Pilipino ang umaasa. At para sa mga mamamayang Pilipino, pakatandaan at bantayan natin yung ganitong klaseng galaw. Kasi maliit man tingnan, 'di ba? Dito nagsisimula ang korupsyon. Sa mga appointment, sa may mga halong pabor, koneksyon, at mga personal na interest. Diba, mga minamahal? So, kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan, at para po sa ating mga nagsasubscribe, Team Replay, maraming salamat. Mag-iingat kayo mga kababayan, and also don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat mga kababayan.